Loko, hindi na pinapaniwalaan yung pinagtatawanan na lang yung pulburon video na yun. In no uncertain terms sa sumisingkot ng cocaine si Presidente Marcos Jr. No? At ngayon, ito ng kapatid na nagsasabi. Sarap panoorin ng mga kasinungalingan ng mga DDS, ano ho? Mga kababayan. Tapos tayo, tatawa-tawa lang tayo, hinihintay natin yung mga pag-aresto sa kanila. Na talagang addicted to cocaine ng kanyang kapatid. Bukod pa yan doon sa sinabi ni Presidente Duterte mismo nung linunsad ang hakbang na maisog ng Enero ng 2024 na ang kandidatong binanggit niya na gumagamit ng droga ay si Marcos Jr. At yan ay isang ayon sa ebidensyang pinakita sa kanya ng PIDEA nung siya ay mayor. Sino daw? Sino? Si ano? Tinanggihan. Sabi ng PIDEA, wala pong katotohanan na nasa listahan po namin si Marcos. Di ba doon niya napahiya si dating Pangulong Duterte? Dahil sa syudad ng Davao na gumagamit ng cocaine itong mga barkada Marcos Jr. Bukod pa po ito sa sinabi nga ni Agent Morales, meron siyang confidential agent na nagsasabi na Morales, buhay pa ba yun? Huli kong nakita yun, nagrarally mag-isa. Hawak, nasaan daw yung 20 pesos na bigas? May karton dito, may hawak, nasaan 20 pesos na bigas? Yung nandito naman sa kabila, drug test na. Langya kayo talaga, Roque. Ingot din ng cocaine itong si Marcos Jr. Bukod pa ito sa sinabi ni Cathy Binag na siya inalok ng cocaine ni Liza Araneta. Nasaan na yung ano nun? Nasaan na yung USB nun? Gusto kong amuyin yung USB nun kung ano amoy eh. Ang tagal na ho mga kababayan nung pinangako hanggang ngayon hindi pa nilalabas yung USB. 'Di ba? Gusto ko lang amuyin kung ano yung amoy nung USB. Marcos, no? Sa tingin ko po, talaga namang pong inaasahan ko na GPT nila talaga ako. At gaya ni Zaldico, baka nagpadala na rin ng Romanian yan si Liza Araneta Marcos para ako'y tapusin at patayin. Pero naniniwala naman po ako na ang mga bansa dito sa Europa ay talagang itataguyod ang karapatan ko na magkaroon ng asylum at bibigyan ako ng pagkakataon para patunayan kung bakit itong kaso para sa syndicated trafficking ay isang pamamaraan lapang ng pagigipit sa akin. Parang paulit-ulit din sinasabi nito. Ano ho? Kung ano yung mga issue dati, binabalik lang kahit yung kagaya nun sa PIDEA. Sinabi ng PIDEA, wala po sa listahan namin si Pangulong Bongbong Marcos. Binabalik niya lang, nandoon daw. At wala pong katotohanan na sinuportahan po yun ng PIDEA, mga bossing. Bagkos, ang ginawa po nila, pagkatapos sabihin ng dating Pangulong Duterte na kumbaga bangag daw ang presidente at nasa listahan daw ng PIDEA nung siya ay mayor, 3 oras makalipas po yun. Dinebank na ng PIDEA yun. Naman yung kaso ko, di umano, dahil di ko pa naman nakikita, no? Yung kaso na incitement to sedition na hindi ko alam kung paano nasampayan sa korte nang hindi naman po ako binigyan ng notice ng preliminary investigation at ang preliminary investigation naman po ay is a matter of right, lahat ng akusado, no? So sa akin po, ulitin ko, yan po ay panggigipit sa akin dahil wala pong ebidensya na ako'y nag-recruit na kahit sino para pagsamantalahan ang kanilang trabaho. Wala rin pong kahit anong ebidensya na nagpapakita na ako'y nakipagsabuatan sa ganyang recruitment. Wala po talagang... Ay, naku, Roque. Papaliwanag na naman natin to. No? Yung mga recruitment. Actually, nakita yung, yan, kagaya nung sa Pogo-Pogo niya. Ang daming nakitang bakas ho nila, Roque, dun eh. Kagaya ng mga dokumento, yung mga bank accounts, pati nga yung isang, di ba yung isang Chinese nahuli doon sa bahay niya? Ebidensya na ginamit ang mga kapulisan, yung PAOCC, kung hindi unang-una, yung pagsama ko kay Cassandra Ong para sa... Uy, madaming nakita sa iyo. Loko-loko. No, pati yung nagtatago na Chinese doon sa bahay mo. Rescheduling of payment sa PAGCOR na wala naman pong illegal yan. At pangalawa, yung pag-represent ko sa Whirlwind Corporation at hindi po Lucky South ang naging kliyente ko, Whirlwind Corporation, para nga po sa kasong injectment sa hanggang... Tsaka di ba naalala nyo yung si A.R. de la Serna? Kesyo daw, kaya po ako umuwi doon sa Pogo kasi po nag-aral po ako ng flight school. No, pero doon nakatira sa loob ng Pogo si de la Serna. Sabi ni Tato, may opisina ka nga sa loob ng Pogo bakla. Ngayon ay nakabinbin sa hukuman. Yan po ay trabaho ng abogado. Wala po kahit anong kriminal sa aking ginawa at kaya lang talaga gusto nila yan dahil nung panahon na dinidiin ako sa HUAD Committee
na-realize nila na hindi nila po pwedeng kanselahin ang aking passport na walang kasong kriminal. Eh bakit ka tumakbo kasi? No, sinasabi paliwanag mo lang yung kaperahan mo. Ilabas lang, ipakita yung dokumento, 'di ba? Alaga. O tapos wala na, punta na ng Netherlands. Kung ano-ano na sinabi doon. Kesyo daw po ginigipit siya ng pamahalaan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang solusyon, magtanim kaso. At yan nga po ang kasong tinanim nila kasama na yung incitement to sedition. Ulitin ko po, hindi rin incitement to sedition yung ginawa kong pagpo-post ng pornographic video. Yan po'y kabahagi ng aking malayang pananalita. Dahil ang aking Facebook page po at ang aking YouTube ay kabahagi ng aking kalayaan ng malayang pananalita. Yan din po ay ayon sa karapatan ng taong bayan na makakalap ang impormasyon sa mga bagay-bagay na nakaka-apekto sa kanilang pang-araw-araw na buhay. At ang issue po ng pagiging drug addict sa cocaine ni Presidente Marcos Jr. Ipipilit talaga, ipipilit. Oh. ay isang bagay na nakaka-apekto sa bawat aspeto ng buhay ng lahat ng Pilipino. Yan bang dahilan kung bakit kinakalagkad tayo ni Marcos Jr. sa Wala nga pumansin yan sa inyo eh. Ilang araw lang, isang linggo, tapos wala na, hindi na po pinag-usapan, di ba? ng gera laban sa China na wala naman tayong kinalaman. Yan bang dahilan kung bakit ang taong bayan ngayon, o isa sa 2 Pilipino ay nagugutom dahil wala talagang reformang nagagawa ang presidente? Wala pa ba? Anak ng tinapato talaga si Roque. Sabi sa iyo ni Nanita Kayabyab, humanda ka na, nabibilang na ang mga araw mo. Tingnan namin kapag ka nabingwit ka, kung makangaw-ngaw ka pa ng ganyan o kaya pala tumakas, di mo maipaliwanag ang mga kayamanan mo. Correct. Baka ubos na din ho yun. 65 million. Na baka naman kasi talagang palaging bangag at palaging high. Yan bang dahilan kung bakit ang problema ng korupsyon ay walang solusyon? Yan bang dahilan kung bakit yung national budget ng 2025 ay naging pinakakurap na budget sa kasaysayan ng Pilipinas? Sabi ni Virgie Badiola, uwi ka na nga ng Pinas. Huwag kang puro bla 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 sa social media. Umayos ka, Roque. Yan bang dahilan kung bakit yung mga taong nakapaligid sa kanya ay talagang nagtatamasa, talagang yumaman ng husto, linamon para mga baboy ang salapi na nakalaan sana sa flood control, di ba pang mga infrastrukturang mga proyekto? Yan bang dahilan kung bakit 3 trilyon na ang nagastos, 1 trilyon pala na ang nagastos sa nakalipas na 3 taon para sa flood control, lumalangoy pa rin sa tubig baha ang ating mga kababayan? Paulit-ulit lang din pala tong kay Roque, no? Parang nagbablog lang din, nagbabalik tanaw ng mga vlog. Kasi nga ho, dahil kailangan niya talaga yan. Dahil nga, di ba? Ayan, kanselado yung kanyang pasaporte, baka mga ilang mga buwan, nasa Pilipinas na ho yan. Kaya naggangangal-ngal. Tutuloy ko pa ba? Nakakaantok eh. Isa pa. Importante po na pasinungalingan ni Marcos Jr. na siya ay bangag at ngayon, hindi lang naman po yung pulboronic video ang ebidensya, pati na po sarili niyang kapatid. At mga boss, paulit-ulit. Tigilan na natin to. No? Magpaalam na tayo, matulog na lang tayo. Mas may mangyayari pa sa buhay natin. Lalakas pa tayo at makakabawi pa tayo ng enerhiya. Mga boss, Chief, sir, tulog na tayo. Magandang gabi. Salamat po. Bukas po muli.